maganda at mamahalin. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin. Kung may kailangan ka, alam mo sino tatawagin. Kasama mo ako kahit saan. Kung mapupunsan man ako'y kalagan. Sabay sa trip ko kahit saan. Sisindi kami ng magdamagan malakas. Para sa'yo handang umamin. Kayong lumaway kahit lumalim. Yung pag-ibig sana sa'kin mo hanapin. Kasi kung hindi baliwala nangyayari ka. Huwag akong malayo sa'yo. Kapag kapiling ka parang sa'kin ang mundo. Kada kalabas hahabig mundo ko malamig. Lagi ka huwag akong malayo sa'yo. Kapag kapiling ka parang sa'kin ang mundo. For a wild bounty showdown at Best 88. Choose your luck from over 2,500 games, so you have more chances for big wins. You cannot stop gaming adventure with Best 88. Best 88, your ultimate playground. What would you like to taste today? How about a pre-fuel espresso? Lumayas kayo dyan! Mabuti naman at hindi mo kasama ang asawa mo. Masusolo kita ngayon. Kung bakit matagal ikaw pang napangasawa ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Wala nang araw mas gaganda pa at mas sasarap pa sa pakiramdam ng isang taong nagmamahal. Ngunit, yun ay mangyayari lamang kung ang pagmamahala na yun ay tunay at walang halong pagpapanggap. Ngunit paano kung ang pag-ibig na nararamdaman mo pala ay bunga lamang ng isang pandaraya at nabuo sa pamamagitan ng gayuma? Yan ang kwentong hatid sa atin ng ating letter sender for today na nagpapatawag na lamang sa pangalang Roxanne. Kaya naman mga ka-Katie, huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin pakinggan ang kanyang kwento ayon sa kanyang sulat. Dear Sir Wilmore, 39 years old po ako na full-time mom sa nag-iisa kong anak na ngayong buwan po ay magsisiyang tanggulang na siya. Nakabantay ka? Kaya hindi ko po tuloy maiwasang maalala ang karanasang nangyari sa pamilya ko noong mga panahong kasing edad ko po ang aking anak. Lumaki po ako sa probinsya namin sa Mindoro. Medyo malayo po kasi sa Kapihasnan. Dahil bundok po yung lugar na tinitirhan ng pamilya namin.
Mahirap po ang buhay noon. Isang kahig, isang tuka. Dahil ang tatay ko po ay nagtatrabaho lang noon bilang isang karpentero. Wala pong trabaho ang nanay ko. At lahat kaming dalawang magkakapatid ay umaasa lang po sa katarampot na kinikita ni Itay. Kaya naman masasabi kong salat na salat po talaga ang buhay namin noon. Siguro, dahil din doon, kaya ang nanay ko ng mga panahon yun, sobrang inggitera. Hindi ko na po pagagandahin pa ang term, dahil yun naman talaga siya. Inggit. Tera. Lalo na po kapag nakikita niyang yung mga kaidaran niya dito sa lugar namin, magaganda na ang buhay at mga asensado na. Samantalang naiwan siyang mahirap sa piling ni tatay. Tigilan mo muna ang pagbubunot kahit dito sa kwarto. Mamaya mo na isagayan. Inay, bakit po nahangos kayo pa uwi? At paano natataranta kayo? Ay, dumating ang tiya Evelyn mo galing abroad. Kasama ang asawa niyang Kano. Dadalaw daw dito sa atin. Kaya magpunta ka na muna sa tindahan at bumili ka ng merienda. Hetong pera. Bilisan mo na't hindi mainit ang bisita natin. Baka mamaya hindi tayo maambunan ng grasya kapag babagal-bagal ka. Opo, Inay. Inay, sino ang narinig kong sinabi niyong dumating? Mabuti, nariyan ka na, Gilbert. Kasabay ko si Itay umuwi pagkatapos ng maghapong trabaho namin sa construction. Tama-tama ang dating niya. Maglinis ka ng katawan at gaya nga ng sabi ko kay Roxanne. Dadalawin ako dito ng kaibigan kong si Evelyn. Nako, huli kang nakita nun anak, 8 taon ka pala. Gwapong-gwapo pa naman yun sa'yo noon. Siguradong lalo na ngayon. Evelyn, yung kaibigan mo, Adelpa, na may malaking itim na balat sa mukha? Yung nagsabing pag lumaki raw itong si Gilbert, ipakasal mo raw sila sa anak mo at babayaran ka niya ng pera? Terencio, hanggang ngayon ba naman, yun pa rin ang naaalala mo kay Evelyn? Biro lang naman niya yun noon. May asawa na yung tao ngayon, hindi mo ba alam? Nakapangasawa yun ng Kano. Ang ganda-ganda naman ng buhay niya. Bipilit ko. Kung bakit ba naman ikaw pangasawa ko? Si Wilmore naging matalik na kaibigan po ni nanay ang kapabata niyang si Evelyn. Dahil si nanay lang po ang matyagang makipag-usap kay Evelyn. Noong mga panahong tampulan siya ng tukso sa amin. Medyo kakaiba po kasi ang itsura ni Evelyn. Meron po siyang malaking balat na halos sumasakop sa buong mukha niya. Na kulay itim na ay mamuhok pa. Kaya kung ano-anong pandalait noon ang natatanggap niya sa mga tao dito sa amin. Maliban na lang po kay nanay. Kaya nga po nang bigla na lang siyang makapangasawa